natin itong kay Bato de la Rosa, mga pre. Itong si Boss Mike kasi nag-post. Hindi lang naman po si Boss Mike yung nag-post. Oh. Oh, eto po. Oh. Totoo ba? Nahuli si Bato de la Rosa sa Davao? Tapos ang nagturo si Cayetano. Uy, kakaiba to, Boss Mike, ha? Oh. Sa Davao daw? Kayo ba? Sa pag-iikot-ikot nyo sa Facebook kayo, YouTube, nahuli na po ba si Bato? Nako, kung nahuli po si Bato sa Davao, kung totoo po ang balitang ito, anyway, may papanoorin pa tayong balita mamaya, bukod po dito. Kung nahuli po si Bato, edi maganda, may kasama na si Digong. Diba? Magkakaroon na si Digong ng kausap sa loob ng ICC kung magsasama sila sa isang kulungan. Pero kung magkahiwalay, malungkot pa rin si tatay nila. Diba? Pero tangina, Cayetano, totoo ba yan? Kung talagang nahuli si Bato, totoo ba na tinuro mo daw? O, ikinanta mo? Totoo po ba ito, Mr. Senator Cayetano? Ha? Nakakalungkot naman kung nahuli si Bato. Tapos tinuro mo daw. Ano sa tingin niyo, mga pre? Basa nga tayo ng comment, baka may ano dyan. Hindi man lang nag-blind item. Rekta Cayetano nagturo. Diretsahan, ha? Hindi na kayo papahirapan ni Boss Mike, ano ba? Di ba? Buti naman kung nahuli na si Bato, si Kalbo. Anyway, hindi pa naman po confirm na nahuli. Okay? So, eto na. Bigyan po natin ito ng reaksyon itong video na to, no? Pero syempre, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan ha, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. So, ito na mga pre, no? Panoorin po natin ang video ito. Asan na ba yun? Okay. I-prepare ko lang, ha? Hindi ko pala na-prepare, eh. Alright. Ayan. I-prepare ko lang po. Wait lang po, ha? Ayan. Okay. So, panoorin po natin ang video ito, mga pre. Okay. I cannot confirm that information. At least not yet. Wala pa po kami natatanggap na nangyari yan. Yan ang po masasabi ko ngayon. So, ayon po dito, wala pa po daw silang natanggap na nangyari yan o nahuli si Bato. Pero nakakapagtaka, mga pre, no, na biglang sumabog yung issue na to ngayon na si Bato de la Rosa di umano ay nahuli po sa Davao City. So, gaano po ito katotoo? Pero hindi pa po nila nakumpirma. No, pero kalat na po ang issue na to ngayong araw na to. Gulat nga ako pag-scroll ko kanina. Tangina, may ganon. Yeah. Nahuli na si Bato, pero wala pa namang akong nakita mga video, no? Pero tuloy natin, mga pre. Okay. Just a quick updates. Thank you. More questions? Hindi pa po natin masasabi. Alam po natin na may naibalik na, no, na more than 800 million pesos. Okay, and I believe that there are more. The department actually expects more. Wait lang, check ko nga dito sa ano. Kasi may mga nag-post po talaga eh. Check ko nga dito sa ibang ano. Gusto nating masigurado. Kasi kung nahuli po si Bato, mga pre, mukhang good news po ito, no? Good news. Oo. Pero ayon po dito sa mga balita, wala pang talagang nagtuturo. Wala pang video na si Bato de la Rosa ay napusasan, nahuli.
ito to. Bigyan natin ng reaction itong kay ano. Okay, mayroon po tayong Ah, breaking news ngayon. Si Senator Bigyan po natin ng reaction itong video po ni Sangkay mga pre, no? Ito. Maki-update tayo kay Sangkay. Okay, mayroon po tayong breaking news ngayon. Si Senator Bato daw po nahuli na. Well, tingnan po natin kung ano po ang totoo tungkol dito. Po, may mga lumalabas na information na si Senator Bato daw po nahuli na. Doon daw po sa Davao. So, paano nangyari ito, mga sangkay? Seryoso ba? Bago tayo magpatuloy sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe, guys, i-subscribe niyo po yung ating YouTube channel page. Okay, so ito na nga, mga sangkay. Nagulat po ngayon na marami sa balitang to. Ito, mayroon pong naglabas kasi ng information. Siyempre, yung sikat na vlogger, itong si Mike Cervera. Na... Gulat din ako. Si Boss Mike din pala. Boss Mike, ay, kasalanan mo talaga to. Pero hindi lang naman po si Boss Mike yung naglabas. Pati po yung ABS-CBN, no? Nagtatanong din po sila, no? Ano ba, nahuli na ba si Bato, no? Kasi iwan ko kung sino talaga yung ano, yung totoong naglabas po ng issue na to. Hindi pa po matukoy eh. No? Tuloy natin. Huli ba si Bato de la Rosa sa Davao? Tapos ang nagturo daw si Cayetano? Cayetano daw. Well, ito ay chismis, mga sangkay. Pero hindi ko alam kung totoo. Ngayon, chismis ng mga vlogger, tayo mga sangkay. Konting discuss lang po natin to ng bagya. Pero, ayun na nga po, kung nahuli man po si Senator Bato, saan siya dadalhin? Sa Dahig. Ano ang mangyayari? Ngayon mga sangkay, naghanap na po ako ng impormasyon dito. Ito, Augusto. Ano to? Nahuli daw sa Davao City. So ano yan? Yan ba yung video na nahuli? Bago ba to? Mukhang bago to Wait lang, may ads lang. Sarap naman Sarap naman siya. Mamaya na, ano ako, wala akong pakialam sa games mo. Totoo ba to? Wait lang, saan ba to? Mukhang bago Okay, yan ito, may balita sa News 5. Senator Marcos, Senator Padilla, wala daw informasyon kung naaresto na si Senator De La Rosa. Yan no? Wala umanong informasyon sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla kaugnay sa kumakalat na ulat na naaresto na si Senator Bato de la Rosa na kasamahan nila sa minority bloc. Wala rin umanong natatanggap na ulat ang Philippine National Police kaugnay dito ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya. Teka lang. So ano yun? May video eh. Mga sangkay, di ko alam kung totoo yun. Kasi feeling ko naman yung video, idoon po sa ano? Sa Senado. Di ba nung lumabas siya? Pero mamaya, balikan po natin. Posible. Okay. So nag-post din po si Sir Jack, totoo ba nahuli na daw si Senator Bato? Ba't nagtatanong ka sa amin? Niyak tanong niya. Kayo may contact dyan. Kayo may alam kung nasan si Bato. Imposible wala kayong alam. Tapos magtatanong kang ngungo ka. Ha? Ba't magtatanong ka? Pwede mo namang i-chat si Bato. May contact naman kayo. Punyeta. Punyemis talaga itong ngungo na to. Magtatanong ka pa sa amin. Wala naman kaming contact kay Bato. Kayo meron. Dikit kayo. Tapos kami tatanungin nyo. Tadyak. May hiwa ka nga talaga sa utak no? Ang lala, may hiwa ka nga talaga sa utak niya. Kufal. Totoo kaya to, mga sangkay? Ito, hindi to. Matagal na to eh. Okay, wait. Totoo ba to? Hindi, June 1 pa to eh. Hindi to. Eto na mga pre, ang pinakamagandang So, balita. nandyan tayo. Okay. So matagal na pala ko paikot-ikot ito na nahuli na daw. Oo nga. Ang tanong ko dito, sino ba yung pinakautak na nagpakalat ng balitang ito? Kasi hindi po siya confirm eh. Kahit yung NBI po, hindi po kinumpirma na si Bato ay nahuli na po. 'Di ba? Hindi po kinumpirma ng NBI. Kasi ito, pakita ko lang sa inyo wait lang. Pakita ko lang po sa inyo Eto. Itinanggi ng Panoorin niyo po yung balitang ito
itinanggi ng National Bureau of Investigation na naaresto na nila si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang ambush interview, itinanggi ni NBA Director Melvin Matibag ang pagka-aresto kay de la Rosa ngayong hapon. Wala. Sa amin, wala. I don't know kung sino. Wala sa amin. O sa NBI, wala. Klaro yun, ha? Sa NBI, walang naaresto yung NBI. Ewan ko lang sa PNP. No, ewan ko lang. Operations po natin, sir. Lagi naman. Ha? Ito'y matapos kumalat ang mga spekulasyon na naaresto na ang senador. Si De La Rosa ay huling nakita sa Senado noong May 14 matapos itong tumakas habang nasa ilalim ng protected custody ng Senado. Naharap si De La Rosa sa warrant of arrest ng International Criminal Court na isa sa co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity kaugnay na madugong war on drugs. Samantala, sa panayam kay Attorney Estraelito Torion, Legal Counsel ni Senador De La Rosa, wala umano siyang natatanggap na impormasyon sa pagkakaaresto ng senador. Dagdag pa ni Torion, wala na umano silang komunikasyon ni De La Rosa mula nang tumakas ito sa Senado. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Si Jimmy Bundok, alam ko may post din, di ba? Pero hindi ko na makita yung post ni Jimmy Bundok. Jimmy Bundok, wala namang bilang yan. No? Sakay sa hagos lang din yan. Sa daloy ng issue. So balik po tayo dito kay kay Sangkay. Ito nung May pa to eh. Anong petsa na ngayon mga sangkay? August na po ngayon eh. When bells for us up. Ito, sana hindi fake news. Yan, nahuli na si Bato. Ito, binalita din po sa UNTV. Ayan, sabi daw po ni Secretary John Vic Rimulya, wala pa umanong natatanggap na impormasyon sa Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya hinggil sa kumakalat na balitang na-aresto na si Senator Ronald Bato. Totoo ba? We call this Hollywood at your fingertips. Clip B will take your videos to the next level. Ito, ano pa to mga sangkay, nung time to na nagkapuslitan eh. Ito, 15 minutes ago. Guys, nahuli na daw si Senator Bato de la Rosa. Dapat ba nadalhin na siya dahig? Ay, kung ako po yung tatanungin, sagutin po natin yung tanong na yun. Kung nahuli na po si Bato, dapat bandalhin sa dahig? Para sa akin, yes po, kasi may warrant po siya. May warrant po siya galing po sa ICC. So, para hindi naman maging unfair po kay Digong, alam, pangit naman na si Bato hindi makakapunta, si Digong dinala nga dun eh. Para hindi naman po maging unfair kay Digong, dapat din po si Bato dalhin dun. Diba? Hindi naman po pwede na may pipiliin lang kung sino yung ilalagay dun. Basta may warrant ka, hig ka, ganun lang. Diba? Teka lang, ang dami nagpo-post. Okay, so hanggang ngayon mga sangkay, parang naghahagila po tayo ng wala pa mga sangkay. Pero ito yung breaking news galing po sa media po natin. Ano yan? Na tinanong na po sila Senator Marcos, Amy Marcos at Senator Robin Padilla tungkol sa sinasabing nahuli na nga daw. May mga gumawa pala ng video, mga vlogger din, mga sangkay, iba pang mga. Siyempre, hindi naman po magsasalita yung mga vlogger kung wala pong mga sangkay. Katulad natin, kung wala tayo nakita sa social media, hindi naman tayo magsasalita. May nakita po tayo eh. Kaya yung iba, nagtatanong din. Nakitang usok. Wala pong nagpaabot ng mga impormasyon na yun, mga sangkay. Pero ayon nga po dito, walang malinaw, hindi nga din po alam. Mary Finose, shoutout po ha. Nila Robin Padilla at nakarang araw pa pala ito binabanggit mga sangkay ng ibang mga influencer na nahuli na daw. Ngayon, ang tanong, ito na lang, let's say, nahuli na. Ang tanong, anong gagawin ng gobyerno? Anong gagawin ng Korte ng Pilipinas, ng mga pulis? Dadalhin ba siya kaagad sa dahig? Ngayon, mga sangkay, ito, naalala ko lang, di ba si Donald Trump, mainit ngayon sa ICC. Ito, ewan ko dito yun, mga sangkay. Tingnan lang po natin. Ito. Ayan. May ads lang. Trump, nanindigan sa planong buwagin ang ICC. Kaya pala, mamaya pag-uusapan natin, no? Yung natuwa si Harry Roque. Sige lang, pakinggan natin to. Naninindigan po talaga ni President Donald Trump na bubuwagin niya po yung ICC. So kung totoo man ito, mga sangkay, na nahuli po si Senator Bato, dadalhin pa rin kaya ng Pilipinas si Bato papuntang ICC? Ngayon may banta sa ICC, di ba? At ang banta na yun ay mula po mismo sa makapangyarihan
makapangyarihang bansa, ang bansang Amerika. At may mga bansa na pong kumakalas ngayon sa ICC. So sa madaling sabi, ang ICC ngayon ay naninilikado. At ayon po sa report, talagang palalayain daw po ni President Trump yung mga lahat na nandoon si former President Duterte andun. At hindi lamang po si Digong, mayroon pa pong ibang mga personalidad mula po sa iba't ibang mga bansa na naroon. At kasama po sa mga nasa listahan na mga ipapa-aresto ay si Putin at si Netanyahu ng Israel. So kung ito ay totoo, ang tanong, dadalhin pa rin ba nila sa ICC sa kabila po ng katotohanan na seryoso ang Amerika na wasakin na ang ICC? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down. So, ito, dito natuwa si basahin natin to. Basahin po natin to. Ito po. Ayan na, goodbye ICC daw po. Hang in there, Tatay Digong. Ito nag-post si dating presidential spokesperson Harry Roque, ayan sa kanyang Facebook account ng mensaheng goodbye ICC. Hang in there, Tatay Digong. Mamaya na, naka-live pa ako eh. Ayan kasunod ito ng mga usap-usapan sa social media na umano'y magsasara na ang International Criminal Court at posibleng makalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, wala pang opisyal na pahayag ang ICC na nagpapatunay na isasara ang korte o may inilabas na utos para palayain si Duterte. Sa kasalukuyan, hinahanap ang ICC sa matinding nahaharap ang ICC sa matinding hamon na matapos umigting ang tensyon at mga hakbang ng United States na nagpapahina ng operasyon sa International Criminal Court. Ako'y naniniwala po na hindi po yan basta-basta mabubuwag yung ICC, mga pre, no? Kasi tagal na po niyan, nandyan na yan, di ba? Oo. Di po yan basta-bastang mabubuwag. At yung pag-uwi ni Digong, di po ako maniniwala na makakauwi yan. No, hanggat nandyan yung ICC. Kasi hindi po basta-basta na pag kinalaban ka ng makapangyarihang bansa, mabubuwag ka na. Diba? Magkakaalaman pa yan kung baka tumagal pa ng ilang taon yan. Kung talagang mabubuwag po yung ICC, hindi po agad-agad ngayon. Diba? Tatagal pa yan. Diba? May mga bakbakan pa yan eh. May mga labanan pa yan. Diba? Legal battle. Ganun po yung mangyayari dyan. So, yung iniisip nila na pag kinalaban ni Donald Trump yung ICC, buwag agad, wala pong ganun. Imagination nyo lang yun. Yeah? Kaya yung pangarap ni Harry Roque na makauwi yung tatay niya, diba? Imposible. Sabi nga ng iba, iwan ko sino yung nagsabi noon na wala daw po hustisya dyan sa ICC. Nasa Pilipinas daw, kaya dapat pauwiin si Digong. So kung nandito pala ang hustisya sa Pilipinas, Harry Roque, mauna ka nang umuwi. Diba? Harapin mo yung mga kaso mo ditong bayot ka. Ganun lang naman eh. Diba? Huwag ka nang, diba? Sabi mo walang hustisya sa Pilipinas, kaya nandyan ka. Bakit si Digong gusto niyong pauwiin? Naloko na. Kayo po, ano po yung inyong opinion dito, no? Paki-comment naman para mabasa po natin yan. Siyempre, no, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating live ngayon para po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan. Alright. At yun na nga, no, move po tayo dun sa kabubuhan ni Ruben Padilla, no? Last topic po natin. Eto po.